Bibi ko. I love you. Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, B-Boy Bibo pa rin ang iyong kapiling hanggang sa mga oras na ito. At tayo nga ay tuloy-tuloy pa rin sa ating BB Time tungkol sa usaping pagiging prangka. Bago po tayo tuloy ang magbalitaktakan, bago po natin ituloy ang ating usapan, FYI lang po lamang, for your information, magkaiba po ang pagiging prangka versus pagiging maldita. Yan. Linawin natin yan ha. Masyado kayong nalilito sa dalawang yan eh. Baka naman kasi ginagamit mo lang yung term na prangka para magbait-baitan ka na kunyari honest ka lang talaga, pero ang totoo, maldita ka na, judgmental ka pa. Charot. Wala naman ikaw, yes friend. Kung tatanungin ka, may mga kakilala ka ba na masasabi mong prangka? Yung mga taong straightforward, yung talaga namang diretsahan kung magsalita, walang preno yung bunganga. Alam nyo, sabi nila ito raw yung mga tipo ng tao na mababa yung sugar level. Bakit kaya mababa ang sugar level? Alam nyo kung bakit? Kasi kinapos sila sa pag-sugarcoat. Oo, wala man lang ka-sweetness sa pagsasalita. Walang kalambing-lambing, talagang ratsyada, patutsyada. Talagang sasabihin na harapan sa pagmumukha mo yung nararamdaman nila. Well, in fact, mga yes friend, wala naman talagang problema or masama sa pagiging prangka eh, di ba? In fact, lahat tayo ini-encourage na maging honest, maging prangka sa nararamdaman natin sa ibang tao. Para nga naman, hindi tayo maging plastic, di ba? Sabi nga nila, mas okay na maging prangka kesa maging plastic ka. Pero syempre, dapat meron tong limitation. May hangganan po ang mga dapat sabihin at ilabas sa bibig na salita yung mga taong prangka. Kasi minsan hindi mo alam, sa pagiging prangka mo, below the belt ka na pala, di ba? Nasusobrahan ka na, nakakasakit ka na talaga. Alam mo yun, may mga bagay kasi na kahit sabihin mong totoo no? Hindi na kailangan pang sabihin. Di ba? May mga bagay na kahit alam mong yun yung katotohanan, tinatanong mo ba yung sarili mo kung dapat pa ba niya yung malaman? Dapat mo pa bang isupalpal sa kanya yung katotohanan na yun? I mean, baka naman kasi nagbibibubuhan ka masyado. Maaaring aware na pala siya doon sa totoo na yun. Sinasampal-sampal mo pa sa pagmumukha niya, diba? So may mga limitations yan and may hangganan yan. Isipin mo na lang may mga bagay na mas mainam pa siguro kung hindi na lang natin alam, di ba? Para hindi na bumigat yung pakiramdam natin, para hindi na sumama yung loob natin. Halimbawa, meron kang kakilala, meron kang kaibigan na alam mong hindi siya kagandahan, yan, di ba? Pero, wag mo lang ipangalandakan. Wag mo nang ipagsabi sa harapan ng maraming tao habang nandun siya. Kasi for sure, aware na siya dyan, ano ka ba? Alam niya na hindi siya kagandahan, wag mo nang ipamuka kasi nga hindi nakaaya-aya ang kanyang muka. Aware na siya dyan. Yung iba kasi kung makapagsalita, akala mo machine gun yung bunganga no? Iba yung tabas ng bibig niyang matabil, daig pa yung, ayaw ko ba? Masyadong matabil. Tapos puro pagigil. Yung usually yung mga ganyan, mga yes friend, kung mapapansin nyo, ito magiging prangka din ako, wag kayong dyan bawal sumama ang loob ng challenge dito. Usually, upon my observation, yung mga ganyang klase ng tao, kung mapapansin nyo din, sila yung mga maninipis yung labi. Diba? Maninipis yung lips, tapos manipis din yung kilay, tapos naka-lipstick na maroon. Yan, combination yan. Hindi naman kaya mga usually naka-leggings.
Yan, sila talaga yung mga usually prangka, diba? So, bottom line, mga yes friends, sa ating usapan niya yung gabi, again, wala namang problema talaga sa pagiging prangka. Again, I repeat, walang problema kung prangka ka, ha? Basta ilugar mo, isaayos mo yung mga sasabihin mo. Diba, isipin mo ng mabuti kung akma pa rin ba ito sa pinag-uusapan ninyo, kung makakatulong ba ito sa taong kaharap mo at kinakausap mo, diba? And most especially, gawin mo siya on a purpose na ikabubuti ng iba or ikabubuti ng taong kaharap mo. Kasi minsan, alam mo naman na mabuti kang tao, wala kang masamang intensyon. Busilak naman yung puso mo, kaso yung bunganga mo talaga yung magpapahamak sa'yo. No? So next time, gumamit ka ng mga akmang salita, right terminologies. O example, mabaho versus hindi kabanguhan. Pangit versus hindi kagandahan. Diba, nakikita niyo yung difference? Yung bigat at gaan ng dalawang magkaibang salita pero iisa ang kahulugan. Pangit versus hindi kagandahan. Kumbaga, gawin mong maayos yung pagkakasabi mo. Pumili ka ng tamang words, tamang salita, tamang terminolohiya. Better way of delivery kung paano mo ito sasabihin. Another example, kung gagawin mo siyang sentence, may kaharap kang mabaho yung hininga. Diba? Pwede mong sabihin na, hoy, ang baho na nga ng hininga mo, ang pangit mo pa. O, diba? Ang pangit pakinggan, ang sakit sa tenga, ang sakit sa kalooban. Versus kung sasabihin mo siya sa tamang paraan or mas magaan na paraan kung meron kang konting awa. Diba? Pwede mo siyang sabihin in a way na, yes, friend. Hindi kabanguhan yung hininga natin, ha? Medyo tumutugma sa hindi kaaya-aya mong mukha. O diba, parehas lang yung message na gusto mong sabihin. Pero kahit papaano, hindi mabigat yung mga sinabi mo. Hindi masyado nakakasakit sa kalooban. Ganon. Ganun dapat, para mas maintindihan ka ng taong kausap mo kasi the more na hindi maganda yung naririnig niya mula sa'yo, the more na hindi ka papakinggan. The more na hindi magsisink in sa utak niya yung sinabi mo. Kasi mas mangingibabaw sa kanya yung sakit. Mas dadamdamin niya kaysa mas iisipin niya. So again, magkaiba po ang pagiging prangka versus ang intensyon mo ay makasakit talaga. Magkaiba po yun. Or better, kung hindi mo talaga kayang pigilan yung bunganga mong matabil, much better siguro kung i-close na lang ang mouth, no? Ika nga nila, less talk, less baho. I mean, less talk, less mistake, diba? The more na hindi ka magsasalita, the more na hindi ka magkakamali. Ha? Basta ako naniniwala ako sa kasabihan na ang salita ko ay parang matalim na kutsilyo. Hindi ka masusugatan kung hindi ka tatamaan. Boom! So yes friend ha, ingat-ingat na tayo sa pakikipag-usap natin sa ating kapwa. Tandaan mo, hindi yan parang pasa na kapag nangyari sa kanya or tumama sa kanya, nangyari sa kanya, whatsoever, pwedeng mawala, no? Ang salita po ay sadyang makapangyarihan. Maaaring umukit ito ng sugat sa kalooban ng isang tao. Ang dami kong dada, ang dami kong sinasabi, wala rin kontrol ang ating bunganga. Nakalimutan ko yatang mamimigay pa ako ng tumataginting na 500 piso para sa ating... Pera, pera! Pera, pera lang yan! Pera, pera! Pera, pera lang yan! O dahil dyan, yes friend, dami-dami kong sinasabi. Nakalimutan kong may premyo nga palang kailangang ipamigay. At mga yes friend, kung hindi nyo po napakinggan kanina, ang hinahanap ko po ay bagay na isinusubo pero hindi nilulunok. Ano kaya yan, Biboy Bibo?
O malay mo, nasa bunganga mo sa mga oras na to. Tamang-tama, ganitong oras maraming naglalagay niya sa bunganga nila. Labas-pasok sa bibig mo pero hindi mo pwedeng lunukin. Ano ba yan? O, ang hinahanap ko po kanina mga yes friend ay sipilyo or toothbrush. O, wag na natin patagalin pa. May nanalo na congratulations sa iyong pagmumukha sa ina ang 500 piso. Lyle Ken Bunyag. Congratulations! Naibunyag rin niya ni ating winner na si Lyle Ken ang magarang sipilyo ng buong pamilya niya. Utang na loob. Palitan nyo na yan. Parang pagod na yung bristles, be. O hindi ako baka naman sabihin nyo, oh, Bibi, sabi mo dapat hindi ka prangka, dapat sa lokalooban ng tao. Hindi naman sa ganon. Siyempre, hangad ko lang ang inyong good oral health, yan. Ano ka ba? Masyado mo namang dinadamdam. O, sabi niya dito sa kanyang message, kalakip ng kanyang picture na sinend, sabi niya, gandang gabi, Biboy Bibo. Nakikinig kami ng buong family ko sa BB time mo. Ready nang palitan ng mga toothbrush pag nanalo. Dapat lang. The family that brush their teeth together makes their teeth and health stronger daw. Sabi niya pa, shoutout kay sa small family ko, kay Lia, Leon at Joy. Salamat DJ Biboy Bibo. Oo na. Sige na, bukas tumakbo ka na sa pinakamalapit na bilihan ng toothbrush, ha? Maawa ka naman sa bibig ng pamilya mo. Utang na loob. At yes, friend, ikaw, kung gusto mo ring sumali at manalo ng pera, ituloy-tuloy mo lang ang pakikinig mo at pakikitutok sa 101.1 Yes FM. At abangan mo kung sinong DJ ang posibleng magpanalo sa'yo ng tumataginting na 500 piso para sa ating Pera, pera! Pera, pera lang yan! Pera, pera! Pera, pera lang yan! Yes, friend! 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakasama niyo po ang BB niya sa radyo, DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan po tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong no problem. Ang 101.1 Yes FM. Solid! Good night, BB! Mwah, mwah.